Naawindang si Kaagapay Kabong Concha, ang kaagapay ng mga OFWs, sa balita na kanyang natanggap mula sa isang OFW na magnanakaw na nuknukan pa ng kasinungalingan. Alam niyo po kung saan niya dinala ang pera. Ang perang nakuha niya paunti-unti ay pinadala niya sa Pilipinas. Inilabas ito ni Kaagapay Kabong Concha bilang babala sa lahat ng mga overseas Filipino worker o OFWs sa buong mundo, lalo na sa mga nagtatrabaho sa bahay, para di kayo matulad sa isa nating kababayan na nagpasaklolo kay Kaagapay Kabong Concha dahil sa ginawa niyang pagnakaw sa kanyang mga amo, na ngayon nagdulot ng malaking problema sa kanyang buhay. Dahil sa tinanggal ito sa trabaho matapos ma-check ng amo ang CCTV footage na nakatago sa loob ng kwarto na hindi alam ni Kabayan. Ayon kasi kay Kabayan na itago natin sa pangalang alias Magna, matagal na umano siya sa kanyang mga amo. Pinagkakatiwalaan na umano siya, kahit nga daw ang taguan ng pera ng kanyang mga amo ay alam niya. Bukod tanging ang CCTV footage lang umano ang di niya alam na may nakatago palang CCTV sa loob ng kwarto ng kanyang mga amo na nakatutok sa kabinet kung saan tinatago ang mga pera. Ayon pa kay Kabayan, aminado umano siya sa pagkakamali na kanyang ginawa na pinagsisisihan niya ngayon. Dahil hindi rin daw nito lubos maisip na magagawa niya ang bagay na iyon. Dagdag pa ni Kabayan, na noong una umano niyang pagnakaw ay wala umanong reaksyon ang mga amo. Dahilan kung bakit pa niya inulit ng makailang beses. Hanggang sa umabot na ng mahigit 32,000 reals ang pera na ninakaw nito sa kanyang mga amo. Dagdag pa ni Kabayan, balak pa sana nito magnakaw muli. Ngunit laking gulat na lang umano niya dahil nakalak na ang kabinet na pinagtataguan ng pera. Hindi na umano ito mabuksan. Kaya nagtaka siya kung bakit bigla na lang itong nakapadlak. Dagdag pa ni Kabayan, tinawag umano siya ng kanyang mga amo at pinakita ang kuha ng CCTV. Nagulat siya dahil ang laman ng video na pinakita sa kanya ay ang ginawang pagnanakaw nito. Dito na napag-alaman ni Kabayan na may CCTV pala sa loob ng kwarto ng kanyang mga amo. Ayon pa kay Kabayan, kinausap umano siya ng kanyang mga amo. Pinababalik umano ng kanyang mga amo ang pera na kanyang ninakaw. Kaya nagpasaklolo ito ngayon kay Kaagapay Kabong Concha dahil ang pera na kanyang ninakaw ay pinapadala niya na lahat sa Pilipinas at ang iba ay ine-invest na umano niya sa ukay-ukay at iba pa. Ito ang dahilan kung bakit nagbabala ngayon si Kaagapay Kabong Concha sa lahat ng mga OFW sa buong mundo na huwag niyong tangkaing magnakaw ng pera sa inyong mga amo. Dahil kapag ginawa niyo ang bagay na ito at nahuli kayo, ay wala umano kayong maaasahan na tulong mula sa ating gobyerno. Please po, okay, hanggat maaari, huwag po kayo gagawa ng bagay na ikapapahamak ninyo tulad po ng pagnanakaw. Sabi nga niya po sa akin, nadala daw siya ng temptation at nahuli siya sa CCTV ng kanyang amo na kumukuha ng pera. Pero nakailang beses naman niya ginawa. Tukso pa rin ba ang tawag doon, mga kababayan? O nagpapalusot lamang ito upang matulungan ng ating pamahalaan? Dahil kung natukso lamang siya, dapat isang beses lang sana niya magawang magnakaw. Pero nakailang beses na at pinapadala pa niya sa Pilipinas ang pera. Kung hindi pa nga nakita ng amo ang CCTV, malamang gagawin at gagawin ng paulit-ulit ito ng ating kababayan. Alam niyo kung magkano ang hinihingi ng amo niya sa kanya. Ang hinihingi po ng kanyang amo sa kanya ay 42,000 Saudi Riyals. Sabi niya, hindi raw inabot ng 42,000 Riyals ang kanyang kinuha. Sa pagkakaalam daw niya, ang kanyang nakuha daw ay umaabot lang daw ng mga nasa 30,000 daw. Ang kwento niya rito, umabot ng sobra 300,000 yung mga na-spend niya doon sa Pilipinas. So, aabot nga ito ng malaking halaga. Nagsinungaling pa talaga si Kabayan. Imposible talagang natukso lang siya. Sa laki ng pera na nakulimbat niya, hindi natukso ang tawag doon. Talagang sinadya na yun ni Kabayan. Kasi kung di ka talaga magnanakaw, di mo talaga tangkaing magnakaw ng pera na pinaghihirapan ng iba. Kaya magsilbing aral po ito sa atin lahat, mga kababayan, lalo na sa mga nagtatrabaho sa bahay. Dahil sa panahon ngayon, sobrang high-tech na.
May CCTV na pwedeng itago. Kaya mag-ingat po tayo sa mga kilos natin mga kababayan para di tayo mapahamak.